Ika-9 na kabanata. Nagmature na si Maria. Nagpatuloy ang mga taon at si Maria, na ngayon ay lampas na sa 14, ay natagpuang muli ang kanyang kapalaran na napukaw ng makalangit na utos. Isang gabi, habang natutulog ang pari na si Simeon, kinausap siya ng Diyos na nagtuturo na gumawa ng mga kaayusan para sa kasal ni Maria. Pagdating ng umaga, umupo si Simeon kay Maria upang ibahagi ang kanyang mga intensyon. Bago siya makapagsalita, si Maria, na may malinaw at hindi natitinag na pananalig, ay unang hinarap siya. Panay ang boses niya, ngunit puno ng pagkaseryoso. Ginoo, nais kong mapanatili ang walang hanggang kalinisang puri sa buong buhay ko, sapagkat nais kong ialay ang aking sarili sa Diyos sa paglilingkod sa banal na templong ito bilang kapalit ng mga dakilang pagpapalang ipinagkaloob niya sa akin, at gawin ang naaayon sa kanyang kalooban. Si Simeon ay nakinig ng may banayad na karunungan, ang kanyang ekspresyon ay nag-iisip. Anak ko, ang iyong mga banal na pagnanasa ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Ngunit tandaan na walang mga dalaga ng Israel ang umiiwas sa pag-aasawa hanggat inaasahan natin ang pagdating ng Mesyas na naaayon sa mga hula ng Diyos. Sa kalagayan ng pag-aasawa, maaari kang maglingkod sa Diyos ng totoo at sa dakilang kasakdalan. Kaya't dapat mong simulan na manalangin na itangin ng Diyos para sa iyo ang isang asawang kalugod-lugod sa iyo at sa linya ni David. Nang gabi ring iyon, sa loob ng matalik na santuaryo ng kanyang silid, muling naghanap si Maria ng pakikipag-isa sa banal. Nakaluhod sa panalangin, ang kanyang mga kamay ay nakadaop ng mahigpit. Inialay niya ang kanyang taos-pusong petisyon sa isang malambot, madamdaming tinig. Kataas-taasang kabutihan at pag-ibig ng aking kaluluwa, iyong lubos na nalalaman ang lihim ng aking dibdib at ang aking mga pagnanasa na iyong pinasigla sa akin mula sa unang sandali ng aking pag-iral mula sa iyo. Kaya't ingatan mo ako, aking asawa, dalisay at malinis, gaya ng aking ninanais. Tumatawag ako sa iyong kadakilaan, O Panginoon, at nagtitiwala sa iyong walang katapusang mga awa. Ang kanyang mga salita ay nananatili sa hangin, isang patunay ng kanyang hindi natitinag na debosyon at pagtitiwala sa makapangyarihan. Sa pakikipag-ugnayan ng mga banal na utos at mortal na pagnanasa, ang landas ni Maria ay naitala, isang paglalakbay na pinagtagpi ng kalungkutan, sagradong tungkulin, at ang maliwanag na pangako ng isang tadhana sa paglilingkod sa makapangyarihan. Ang kanyang puso, bagamat nabibigatan ng bigat ng kanyang tungkulin, ay nanatiling matatag, isang tanglaw ng pananampalataya at kababaang loob sa mundong naghahangad ng katubusan.